Isang trahedya ang yumanig sa buong komunidad sa China. Isang batang paslit, 2 taong gulang lang, ang naiwan mag-isa sa loob ng kanilang maliit na tirahan. At ang mas masakit, nagawa niyang mabuhay sa loob ng ilang araw gamit lang ang mga natirang sitsirya at pagkain na nakakalat sa kama dahil ang kanyang ina, isang 28 anyos na single mother, ay bigla ang pumanaw. Hindi lang ito basta kwento ng pagkamatay. Ito ay kwento ng isang ina na lumaban sa hirap ng buhay, nagtiis ng sakit at nagsakripisyo para sa kanyang anak hanggang sa huling hininga. Pero ano nga ba ang tunay na nangyari at bakit umani ng matinding simpatsya at diskusyon online ang kanyang kwento? Noong August 17, 2025, isang kaibigan ang nagtaka kung bakit hindi na niya makontak si Zheng Yu, isang 28 anyos na single mother. Ilang araw na siyang walang sagot, kaya nagpa siya itong puntahan ang inuupahang bahay ni Zheng sa Kangnan County, Zhejiang Province. Doon tumambad ang isang tanawin na hindi niya malilimutan. Sa loob ng masikip at magulong kwarto, natagpuan ang walang buhay na katawan ni Zheng. Ngunit ang mas nakakapangingilabot, ang kanyang 2 taong gulang na anak, si Mian Mian, ay naroon pa. Marumi, gutom, nakadiaper na matagal nang hindi napapalitan at mag-isa. Sa murang edad, napilitan ang bata na mabuhay gamit lang ang kaya niyang abutin. Mga sitsirya, jellies, herbal tea at kahit kagat-kagat na kalabasa na nakakalat sa kama ng kanyang ina. Para bang isang malupit na eksena sa pelikula, pero totoo. Isang inosenteng bata ang nakikipaglaban sa gutom at takot habang ang kaisa-isang taong maaasahan niya ay mula na. But that wasn't the whole story. Dahil sa likod ng trahedya, may nakatagong kwento ng isang ina na buong buhay ay puro sakripisyo at pakikipaglaban. Sa likod ng trahedyang ito, unti-unting lumabas ang masakit na katotohanan tungkol kay Zheng Yu. Bata pa lang siya, pasan na niya ang bigat ng buhay. Parehong may intellectual disability ang kanyang mga magulang at umaasa lang sa maliit na tulong mula sa gobyerno. Dahil dito, siya at ang kanyang kapatid ay pinalaki ng kanilang lola. Sa murang edad, natutunan na ni Zheng kung paanong lumaban, kung paanong kumayod para lang mabuhay. Pero sa kabila ng hirap, pinili pa rin niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. 3 anak mula sa 3 magkakaibang relasyon. Ngunit ang masakit, hindi niya nakasama ang una at ikalawang anak dahil iniwan ang mga ito sa kanilang mga ama. Kaya nang dumating si Mian Mian, mas naging matindi ang kapit niya rito. Para sa kanya, ito ang kaisa-isang anak na makakasama niya habang buhay. Ayon sa mga kamag-anak, halos desperado si Zheng na huwag mawalay sa kanyang bunso. Kahit magbanta siyang tatapusin ang sarili, gagawin niya lang iyon para lang ipaglaban ang karapatan sa anak. Sa madaling salita, si Mian Mian ang naging tanging dahilan kung bakit patuloy na lumalaban si Zheng sa kabila ng lahat. But fate had other plans, at dito napapasok ang misteryosong sakit na unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Habang abala si Zheng Yu sa pagiging ina, hindi alam ng marami na may mabigat din siyang dinalang sakit. Sa social media, ibinahagi niya ang ilang video kung saan makikitang paulit-ulit siyang tumatanggap ng injection at madalas nagpo-post tungkol sa kanyang blood pressure at blood sugar. Malinaw na hindi na maayos ang kanyang kalusugan. Subalit kahit may iniindang karamdaman, hindi niya kailanman ipinahinga ang kanyang katawan. Dahil para kay Zheng, walang karapatang tumigil ang isang ina. Kahit pagod, kahit mahina, kahit may sakit, kailangan niyang kumilos dahil nakasalalay ang buhay ng kanyang anak sa bawat hakbang at bawat hinga niya. Ayon sa pamilya, malabo raw na kusa niyang iwan si Mian Mian. Naniniwala sila na bigla siyang tinamaan ng matinding karamdaman, isang sakit na hindi na niya nakayanan. Isang araw lang, bumigay ang katawan niya at doon tuluyang nagwakas ang kanyang pakikipaglaban. Ang masakit, walang nakarinig ng kanyang huling sigaw, walang nakapansin ng kanyang huling hinga. Ang naiwan lang,
Isang inosenteng bata na hindi pa nauunawaan ang kamatayan at walang kaalam-alam kung bakit hindi na nagigising ang kanyang ina. But the most heartbreaking part, ang kwento ng batang 2 taon pa lang at kung paano siya nakaligtas sa mga susunod na araw. Sa katahimikan ng kanilang maliit na inuupahang silid, naiwan si Mian Mian, isang batang 2 taon pa lang, kasama ang malamig na katawan ng kanyang ina. Walang idea kung ano ang nangyayari, naghanap lang siya ng makakain. Doon nagsimula ang kanyang laban para mabuhay. Ang mga nakakalat na sitsirya, jellies at herbal tea ang nagsilbing pagkain niya sa loob ng ilang araw. Maging isang kalabasa na nadampot niya, kinagat-kagat niya para lang maibsan ang gutom. Isipin mo, isang paslit na sa murang edad ay napilitang tumayo sa sarili habang nasa tabi niya ang ina na hindi na muling magigising. Nang dumating ang mga pulis, tumambad sa kanila ang nakakaawang esena. Isang batang balot ng dumi, suot ang manipis na t-shirt at isang diaper na matagal nang hindi napapalitan. Ang amoy, ang gulo ng paligid, at ang katahimikan ng silid ay parang kirot na hindi kayang ilarawan. But in that moment of despair, may isang kapitbahay na agad na umalalay. Kinuha si Mian Mian, nilinis, pinakain ng mainit na noodles at itlog, at binihisan ng bagong damit bago siya dinala sa ospital. Sa gitna ng kawalan, may nagpakita ng malasakit. At dito na nagsimulang kumalat online ang kanilang kwento at kasabay nito ang pambansang diskusyon na umantig sa puso ng milyon-milyong tao. Pagkalabas ng balita, agad itong umani ng matinding reaksyon sa social media sa China. Libu-libong netizens ang nagpahayag ng kanilang lungkot, galit at awa sa mag-ina. Para sa marami, hindi lang ito kwento ng isang biglaang pagkamatay. Ito ay larawan ng isang lipunang madalas nakakalimot sa mga gaya ni Zeng. Isa sa mga nagkomento ang nagsabi, "Pinakatumama sa akin na hindi lang ang kamatayan niya, kundi ang buhay na pinagdaanan niya. Magulang na may kapansanan, 3 relasyon bago mag-28 at ngayon nakilala lang siya ng mundo dahil sa isang trahedya." Ang iba naman, ipinahayag ang pag-aalala kay Mian Mian. Ang tatay niya raw may 5 ng anak. Paano pa siya aalagaan ng tama? Nakakaawa ang bata, baka lalo siyang mawala ng maayos na kinabukasan. Sa kabila ng mga tanong at pangamba, iisa ang damdamin ng marami, malalim na simpatya. Sa bawat komento ramdam ang panawagan para huwag nang may ibang batang dumanas ng ganitong kalupitan ng kapalaran. But behind these reactions, may mas malalim na usapin na lumitaw. Ang tungkol sa kahirapan, pagiging single parent at ang bigat ng responsibilidad na pasan ng mga gaya ni Zeng. Ang kwento ni Zeng Yu ay hindi lang simpleng trahedya ng isang pamilya. Isa itong salamin ng katotohanang maraming single mothers sa iba't ibang panig ng mundo ang araw-araw na hinaharap. Ang bigat ng responsibilidad na iisang mong itaguyod ang anak habang ang katawan mo ay unti-unting bumibigay ay isang laban na hindi nakikita ng lipunan. Habang marami ang humahanga sa sakripisyo ng isang ina, ilan lang ang tunay na nakakaunawa kung gaano ito kabigat. Walang araw na walang takot. Takot na mawalan ng trabaho, takot na magkasakit, at higit sa lahat, takot na mawalan ng buhay habang may batang nakadepende sa iyo. Para bang bawat hinga ay laban sa oras. Si Zeng ay simbolo ng lahat ng inang kahit may sakit ay pilit bumabangon. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil kailangan. Sapagkat sa kanilang isipan, walang ibang magtataguyod sa kanilang mga anak kundi sila lamang. Subalit ang pinakamalungkot, kapag dumating ang sandali na tuluyan ng bumigay ang kanilang katawan, madalas wala ring handang sumalo. Ang lipunan ay mabilis maantig sa balita pero madalas huli na ang lahat. But this tragedy leaves us with a haunting question. Hanggang kailan magtitiis ang mga gaya ni Zeng bago sila tuluyang mabali ng bigat ng buhay? Matapos mailigtas at madala sa ospital, kumpirmadong ligtas si Mian Mian sa pisikal na kalagayan. Walang permanenteng pinsala maliban sa gutom at dumi na dumikit sa kanyang murang katawan. Ngunit higit pa sa katawan, ang sugat na iniwan sa kanyang pagkabata ay hindi madaling gagaling. Ayon sa ulat,
Inalagaan mo na siya ng mga kapitbahay na nagpakita ng malasakit. Ngunit kaulanan, ibilalik siya sa kanyang ama. Isang lalaking may 5 ng ibang anak na kailangang suportahan. At dito muling umusbong ang pangamba ng marami. Kung isang ina lang ang pinagmulan ng kanyang lakas at proteksyon, paano pa siya makakahanap ng parehong pagmamahal sa isang tahanang puno na ng iba't ibang problema? Ang masakit, wala na si Zeng para gabayan siya. Ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay ngayon sa mga kamay ng taong minsan nang iniwan sila. At para sa isang batang 2 taon pa lang, mahirap isipin kung gaano kalalim ang sugat na dala ng kawalan ng isang inang siyang buong mundo niya. But even in this sorrowful ending, there remains a spark of hope. Dahil ang kwento ni Mian Mian ay naging boses para sa libu-libong bata at inang pahimik na nakikipaglaban sa parehong kalbaryo. Ang kwento ni Zeng Yu ay higit pa sa isang headline. Isa itong paalala na sa bawat sulok ng mundo, may mga inang tahimik na nagbubuwis ng lahat. Oras, lakas at kalusugan para lang may maibigay sa kanilang mga anak. At kadalasan, ang sakripisyong iyon ay hindi napapansin hanggat huli na ang lahat. Zeng Yu ay hindi perpekto. Nagkamali siya sa kanyang mga relasyon, nagdaanan ng kahirapan at nahirapan sa kalusugan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi maikakailang katotohanang siya ay isang inang lumaban hanggang sa huli. Ang kanyang anak si Mian Mian ang naging dahilan ng bawat hakbang at hinga niya. Maaaring sa huling pagkakataon ay bumigay ang kanyang katawan, ngunit iniwan siya ang isang kwento na gumising sa maraming puso. Isang kwento na nagtatanong, ilang Zeng Yu pa bago natin mapansin ang bigat ng kanilang laban? Sa bawat single mother na nakikinig, ang iyong sakripisyo ay kailanman hindi maliit. Ang bawat pawis, bawat luha at bawat ngiti mo ay nagiging lakas ng iyong mga anak. At sa kabila ng lahat ng hirap, tandaan mo na sa kanilang mga mata, ikaw ay isang bayani. Si Zeng Yu ay maaaring pumanaw ng maaga, ngunit ang kanyang kwento ay mananatiling buhay. Isang paalala ng tibay, ng pagmamahal at ng katahimikan ng mga inang patuloy na lumalaban kahit walang nakatingin.